Magandang araw mga sangkay, ito na naman ang inyong panaderong waray nagbabalik. So sa video na to ay share ko naman sa inyo yung paggawa natin ng simpleng recipe ng loaf bread. Pero bago tayo magsimula ay like at share muna ng ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. So kung gusto niyo matutunan kung paano ko ito ginawa ay panoorin niyo lamang yung ating video simula hanggang dulo. At ito na yung ating mga kailangan ng mga ingredients. Una kong nilagay ay asukal, sunod ay vanilya. So bali lista niyo na lamang po yung ating mga ingredients, mga sukat ng ating mga ingredients. Bali dyan na po nakalagay sa ating caption para hindi na po kayo mahirapan kung sakaling kayo ay gagawa. Naglagay tayo ng asin. Sunod ay bread improver. So bali double check nyo po yung mga sukat ng mga ingredients ng mga sangkaya kung sakaling kayo ay magmamasa. At naglagay na rin tayo dito ng powder milk. So kahit anong brand po ng powder milk mga sangkaya pwede nyo pong gamitin. Next ay maglalagay tayo ng shortening at margarine. At isusunod naman natin yung ating tubig. Ito nga palang masa natin is 2 kilo. So bali makakagawa tayo dito ng 9 na piraso na loaf bread. At ang ating lanera, ang size ng ating lanera is size 11. Next step, kapag nailagay na natin yung mga ingredients sa aking nabanggit, ay haluin muna natin, tunawin muna natin ng maayos yung ating asukal at saka yung asin nating nilagay. So bali, hindi tayo gumamit ng mixer dito mga sangkay. So bali, ang gagamitin natin dito is dough roller sa pagpapakinis itong ating masa. Next natin ilalagay, kapag natunaw na natin yung ating asukal at saka yung asin, ito na yung ating harina at saka yung ating pampalsa or yeast. So bali, isasama na natin yan dyan para mabuo na natin itong ating minamasa. So huwag nyo kakalimutan mga sangkay yung mga sukat ng mga ingredients. Dapat i-double check nyo bago nyo ilagay, bago kayo mag-mix. Nang sa ganun ay hindi masayang yung ating masa. Dahil kapag nagkamali kayo ng mga sukat ng mga ingredients, ay posible pong pumalpak ang ating masa. Okay? So yan, bali inulit ko, bubuhin lamang natin ito. At ang gagamitin natin magpakinis dito ay yung ating dough roller. Kung mapapansin nyo mga sangkay, wala tayong itlog na nailagay, wala tayong butter na nilagay. Pero kung gusto nyo pong maglagay, ay pwede po kayo maglagay ng itlog or butter. So kung sakaling mag-add kayo ng pampasarap, ibang ingredients na liquid, ay magbawas po kayo sa tubig dahil malagkit na po itong ating masa. Kung sakaling magdadagdag lamang kayo ng liquid, ay mas lalo pang pong lalagkit yan at hindi kayo magbabawas ng tubig. Inuulit ko, sa inyo po kung gusto nyo pong mag-add ng kahit na anong ingredients na pwede magpasarap sa ating tinapay. At ito na nga po mga sangkay, pinapakinis na yung ating dough gamit yung ating dough roller. Kung sakali pong maramihan ang inyong gawa, ay mas makakatulong po sa inyong dough roller, mas mapapabilis o mapapagana ang ating trabaho kapag meron tayo nito. Pero kung sakaling kayo po ay magpa-practice ay mag-ingat po kayo dahil po hindi po biro ang maipit nitong ating dough roller. Napakadelikado po nitong machine. Kaya kung sakaling kayo magpa-practice, dapat po ay may nakabantay sa inyo o nagtuturo kung paano nga ba magpakinis ng dough dito sa ating dough roller. At ito na, pagkatapos natin mapakinis yung ating dough ay titimbangin muna natin. So bali kailangan pantay-pantay yung kanyang bigat or timbang para pantay-pantay din po yung laki nitong ating gagawing loaf bread. So yung bali timbang ko nga pala dyan mga sangkay is 400 grams. So bali makakagawa tayo dyan ng 9 na piraso sa ating 2 kilo na masa. At kung nagustuhan mo naman ang video na to ay huwag kalimutan mag-like at share itong ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. At kung naghahanap ka pa ng iba pang recipe about baking ay pasyalan mo lamang yung aking page dahil marami na rin po naka-upload na recipe dyan sa aking page. Or kung gusto mo naman ay pasyalan mo yung aking YouTube channel, Marchel TV din po dahil mas marami na ang recipe about baking ang naka-upload doon sa aking YouTube channel. Inulit ko, Marchel TV din po ang pangalan ng aking YouTube channel. At ito na nga po, meron tayong 9 na loaf bread na gagawin. So bali, pormahin na po natin yung ating loaf bread. So tingnan nyo na lamang po sa ating video kung paano ko pinorma itong ating loaf bread. So ganyan lamang po kasimple yung ating pagporma mga sangkay. Yan, sundan nyo na lamang po kung sakaling kayo po ay wala pang idea sa paggawa ng loaf bread, ay ganyan lamang po kadali yung ating pagporma nito. Bali itong ating recipe ng loaf bread ay pwede nyo itong gawin pang merienda, para pang merienda, at pwede nyo rin itong gawin para pang negosyo. Sana makatulong sa inyo mga sangkay itong ating recipe. Sana ay magawa nyo kung sakaling susubukan nyo itong ating recipe. Sana magawa nyo po ng maayos. At eto na, pagkatapos natin maporma itong ating loaf bread, kung mapapansin nyo is pinahiran natin ng yung pinahid natin na puti na yung mga sangkay, shortening lamang po yan. Pahiran lang natin ng manipis. Pero dapat lahat ng parte nitong ating loaf bread ay mapahiran nyo para hindi po dumikit dito sa ating lanera. So ayan, kapag napahiran nyo na po lahat ng part nitong ating loaf bread na pinorma, ay pwede nyo na po kagad ilagay dito sa ating lanera. Inuulit ko, yung size ng ating lanera is size 11 po. At ang timbang ng ating loaf bread is 400 grams. So yan lamang po yung ating gagawin dyan sa ating mga loaf bread na nilalagay dito sa ating lanera. Pahiran nyo lang ng shortening para hindi po dumikit. Dahil kapag hindi nyo yan nilagyan ng shortening, ay pagkaluto po nyan, hindi nyo po may tataktak yan dahil didikit po yan sa lanera. Kaya kailangan po wag nyong ilalagay dyan na walang pahida. Dapat papahiran nyo po talaga yan ng
shortening. Kaya pag manonood po kayo ng mga tutorial, mga recipe na inyong gustong gawin, dapat po ay panoorin nyo yung video simula hanggang dulo para po wala po kayong mamiss na mga mahalagang part po ng video, dahil kapag may mamiss po kayo ay hindi nyo po magagawa ng maayos yung recipe na inyong gustong gawin. At ito, rest muna natin mga sangkay. So bali, yan, na-rest na natin yan. Kung mapapansin yung mga sangkay ganyang kalaki, hindi po nakadikit sa takip, ay isasalang na po natin yan. Check lang po natin ha, bago natin isalang, kailangan ganyan po. Hindi pa po siya nakadikit sa takip, salang na natin. So bali, yung init ng ating oven dyan mga sangkay is 160 degrees Celsius at gagamit lamang ako ng mahinang apoy. Dahil nga po malaki yung ating tinapay, mabigat, hindi po dapat yan mapwersa sa init. Dahil kapag napwersa niya sa init, mabilis yan mamumula at hilaw pa po yung ilalim niyan. So bali ang tendency niyan mga sangkay is babagsak yung ating tinapay. Kaya alalay lamang po sa init yan, sa apoy, dahil po mabigat yung ating tinapay at malaki. Hindi nyo po pwedeng pwersahin sa init itong ating loaf bread. At ito na nga, after 50 minutes mga sangkay ay tinanggal ko na sa oven itong ating loaf bread. Inuulit ko, 50 minutes ko pong niluto itong ating loaf bread mga sangkay, ganyang katagal. Para po sigurado tayong hindi napwersa sa pagluluto itong ating loaf bread. So yun, sana makatulong sa inyong video na ito. So bali, syempre palalamigin muna natin yan bago natin i-slice at balutin. Huwag kakalimutan mag-like at share itong ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel.